heart ko at naniniwala ako na sa puso ko po, nagsasalita ang Panginoon na maghahanap ako ng isang may matinding desire po ako na maglingkod sa Panginoon. Way back then, naghanap po ako ng mga churches, nasa Catholic pa po ako noon. Kung saan ako pwede maglingkod. I remember, nasabi ko po sa isang panalangin ko noon, bilang Catholic pa po noon. Kahit magwawalis lang po ako sa Holy Rosary Church, masaya po ako maglilingkod. Yan po yung heart ko. Kahit ganun po, masaya po ako maglinis. Ganun lang po yung iniisip ko. Pero nakamit po ako ng mga friends. Tapos, naghanap ako sa Catholic yung community na pwede ako maglingkod. So, nadala po ako sa lingkod ng Panginoon. And that time, na-invite po ako. Akala ko doon na ako. Pero, ano po ako ng Panginoon na, parang hindi po ako nakakilala ng mga kaibigan doon. Parang hindi ako masyado na welcome. So, although I have nothing against them po. So, after nun, nag-pray pa rin ako, nagsisit pa rin ako. Panginoon, saan po, saan po? Tapos, nagkat yung mga kaibigan ko po, I remember, sa 13. Sabi niya may 21 days sa church namin. So, dinala po niya ako sa 21 days. So, sa 21 days po, doon po, parang very welcome na ako noon. Doon po nakita, yung pagtawag po sa akin ng Panginoon, narinig ko na, parang naramdaman ko agad na ito yung pastulan kung saan ka. Saan kita dadalhin? Sabi niya, dito ka. Sabi niya, kasi po, nung pagdating ko po doon, talagang parang very much welcome po kami. Welcome po kami. Tapos, believe it or not, yung February po yun. I believe parang last day na 21 days yun. Tapos, nasundan na po yun. Yung first day na yun, ang hinahanap ko lang po ay makapaglingkod ako sa Panginoon. Pero syempre, dahil first time ako, nagsunod-sunod na po yun. Nag ng Thursday. Tapos, nag-attend na ako pag-delete. And then, hindi ko alam na sa hinahanap ko kung desire ko na makapaglingkod ako sa Panginoon. Dito pala ako panalaguin ng Panginoon. Bilang dalaga, dito ko na rin po, sa first day ng nakita ko na yung magiging asawa ko pala, first day ng makikita ko na rin dito. So, madaling sabi ko, nung dinako ako ng Panginoon dito, bilang single, unti-unti po nakita ko yung sarili ko, nag-grow po ako. Hindi lang po yung spiritually, pati yung as a family. So, sa 2007, 2006 na-involve po kami sa dagat, noon sa Young Adults. So, very active po kami doon. So, talagang yung puso ko puno kasi talagang makakilingkod po ako. And alam ko na bilang kapalit doon sa pagmahal na nararanasan kabutihan ng Diyos, naibabalik ko po yung dahil sa paglilingkod ko sa Kanya. Then after noon, sa 2008, dito na po ako nag-asawa. Bangladesh po. 2008, nag-asawa po ako. Nasa Young Adults Ministry pa rin po kami. Tapos masaya po kami nalilingkod. Nagkaroon ng maraming kaibigan na nasa Panginoon din. Very blessed po ako kasi masarap po talaga maglingkod na kasama mo talaga yung mga mas pareho ng kanilang kalagayan. And then, punong-puno po yung puso ko sa paglilingkod. Hanggang sa 2008, nag-asawa ko. And then 2009, balik na mga anak ko ako, nabuntis ako. Pero, that time din, napunta ako sa powerhouse. So, nung nabuntis po ako, nakita ko ang Panginoon, kahit nabuntis po ako noon, ginamit niya talaga kami, at very blessed ako kasi the same ministry din po kami ng ating asawa noon. Kahit buntis ako, napunta kami sa mga outreaches, tapos kahit buntis ako, na-amaze ako sa Panginoon, na kaya ko pala maglingkod kahit anong sitwasyon ko sa buhay, kahit buntis ako. So, hanggang sabi ko, sasagarin ko to, sabi ko hanggang sa mga nakakamuglingkod ako sa Panginoon, sabi ko. Kasi, iniisip ko po, I remember na naiisip ko talaga mga fusion ko, tapos nagtutulong sa mga bata, sa powerhouse, tapos nag-outreach kami, nasa mission, sa kasama. Tapos na-realize ko na kailangan sagarin ko yung paglilingkod ko. Kasi pag nanganak ako, magpapahinga ako. So, hindi ako makakapagturo ng mga bata, hindi ako makakapag-attend kasi kailangan ko ng bata. So, after doon, nanganak ako, hanggang sa madaling for fast forward po, naging dalawa na yung anak ko. Pero pinilit ko pa rin po na maglingkod hanggang kaya. And then after ng 2015 na po, before 2018, before pandemic, halos nung pagkapanganak ko dun
sa punso ko. Meron nag-line po ako sa ministry, nag-leave po ako kasi nga, medyo marami na po inaasikaso bilang nanay, bilang sa anak. Kasi nga po, kasama ko din po sa bahay yung mga senior citizens ng parents. Pero ganun pa man, medyo nalulungkot po ako kasi namimiss ko po yung mga paglilingkod, tapos namimiss ko yung mga kasama natin sa ministries, yung mga teachers, yung sa mga kaibigan po namin sa Young Adults na meron na rin sariling pamilya. Tapos hanggang nag-desire po ako, tapos yung parents ko po, nagkasakit yung tatay ko na stroke. So yung mga series po na ilang taon na hindi po ako nakakapaglingkod. Pero hanggang sa nanalangin ko sa Panginoon, sabi ko, palakasin mo po Panginoon ng aking mga magulang, sabi ko. Ibalik mo yung kalakasan nila kasi gusto kong maglingkod sa'yo. At ayoko rin, gusto ko rin naalagaan ko yung parents ko. Pero sabi ko, kung sana maging hadlang yung pagkakasakit ng mga magulang ko para matigil ako sa paglilingkod sa'yo sa Panginoon. So, nagpupuri ako sa Panginoon kasi magmula ng pagtawag po niya sa akin, magmula noon hanggang ngayon. Hindi naman po tumigil kahit po nung nag-live po ako sa powerhouse. Meron po ako mga kamag-anak ko, mga pinsan na pinupuntahan po at mini-ministry kasi meron din ako mga pinsan na pinagdasahan nung time na nagkakasakit sila. Tapos meron akong pinsan na nakakilala sa Panginoon dahil nung nakakapagtuhan ko siya ng testimony ko sa kanya. Tapos marami din pong nangyari noon. Pero nagpupuri ako sa Panginoon at salamat dahil nung dinala niya ako sa pastulan na to, hindi niya ako pinatawan. Hindi niya ako, tinawag niya ako, parang nakikita ko siya na hindi ka aalis kahit nandito ka lang sa akin, ako yung pastor mo. At sa akin po, ngayon, dahil nag-live na ako ng matagal, unti-unti bumabalik po ulit ako sa powerhouse kasi lumalaki na yung mga anak ko. So natutuwa po ako, nagiging excited ako na paglaki nila, makapulit ko daw ulit. So kaya parang like ko sinasabi, kahit sa mga young couples namin dito sa powerhouse, sabi ko, siguro si Lexie kung natatandaan, yung palagi ko sinasabi, sige, hanggat kaya, hanggat wala pang baby, sige, maglingkod kayo na maglingkod kasi hintayin nyo kung binigyan kayo ng baby ni Lord, kailangan din yung magpahinga kahit konti. So, sagalin natin yung lakas natin, nagpapasalamat din ako ng Panginoon sa Panginoon kasi yung kalakasan ko niya binibigay parati, yun din po yung nagbibigay sa akin ng lakas para patuloy po tayo maglingkod. So, salamat po dahil pinupuri ko po siya isa po siya dakilang pastol na hindi po niya tayo binibitawan, hindi niya ako binibitawan kahit anong sitwasyon ng buhay. Palit niya talagang tinatawag. Salamat po rin po po. Ma'am Karen, ninervous pa po siya ng lagay na yan. Pero totoo po, imagine po yung kanyang gusto sa buhay na magwalis doon sa may Catholic Church, pero tingnan niyo po ang mysterious way ng Panginoon na dito po siya sa ating church para maglingkod sa ating Panginoon. This time po, si Ma'am Elaine, ang isa rin po namin kasama sa powerhouse. Good evening po. Hihinga din ako ng malalim. Praise God. Isang opportunity po ito para makapag-share po sa inyo lahat. Marami po akong nais i-share sa inyo, pero maiksi lang po ang sasabihin ko. Gaya po ng mga inawit natin kanina, kahit hindi po nagkukulang ang ating Panginoon kahit kailan. Ang biyaya, ang kanyang biyaya po ay tunay na sapat po sa atin. Dumating po yung point po sa buhay ko na year 2000 po na kinuha na po ng Panginoon yung mga parents ko. So, nag-iisa po ako for almost 4 years na po. So, yun po ang masasabi kong biggest na part na malungkot sa buhay ko. Nung kunin po ng Panginoon ang aking mga magulang. Pero, alam ko po na kasama po ng ating Panginoon ang ating mga magulang right now. Dahil po ang father ko ay isang pastor din po siya. And after po nawala po ng mga parents ko, hindi po ako tumigil din sa pag-ministry. At ako po ay papasalamat sa powerhouse po at naging part po ako ng powerhouse. Ang ating Diyos po ay tunay na napakabuti po.
gaya po na sinasabi niya sa Hebrews 13:5, I will never leave you nor forsake you. Kahit kailan po masasabi ko na hindi po ako iniwan ng ating Panginoon. Even those times na nasa deepest stud po ako talaga, na kulang po, hindi ko alam saan ako hawak. Pero nandyan po ang ating Panginoon. So, magtiwala lang po tayo sa kanyang mga salita. Hawakan po natin ang kanyang mga salita. Dahil buhay na buhay po ang mga salita ng ating Panginoon. Tsaka, tunay po na siya lamang po ang aking kinakapitan since then. I've been a Christian since 1981. Nakasama ko pa rin po si Manuel Mundong noon pa po doon sa Jesus Christ of Nazareth. So, hindi ko po alam na dito po kami mag-mimic. At alam ko, ang ating Panginoon, ibinalik po niya ako dito sa Pampanga. Kasi before po, nasa Laguna po ako talaga. So, ako po ay tunay na nagagalak at naging part po ako ng Powerhouse. At ini-encourage ko din po ang bawat isa, kung wala pa po kayong mga ministry, mag-join po tayo sa isang ministry, kahit anong ministry po yan. It will help you a lot po, especially spiritually po. Meron po tayong mga kapatid na talagang aakay sa atin at tutulong sa atin in times na kailangan po natin sila. Siyempre po, una po sa Panginoon at pangalawa po ang ating pong mga kapatiran. Maraming po salamat and God bless po. Thank you po, Ma'am Lee. So, tunay nga po ang Panginoon ay, sabi ko nga doon sa aking profile, I may not know God's plan, but I know I'm on His hand. Ganun po talaga yung buhay natin. Hindi natin alam, pero patuloy nakikilos ang Panginoon sa ating buhay. So, sa Diyos po ang papuri. Thank you, Lord. Sige po, palakpakan po natin ang malakas ng ating Panginoon. Praise God. Alam mo po, isa po sa aking sinasanay sa buhay yung pagdating po sa gawain ng Panginoon, kailangan po excited po tayo. Hindi po tayo alis ng bahay na parang mabigat yung katawan natin, na parang mag-church na naman. Hindi po kailangan po sa gawain ng Panginoon, excited po tayo. Amen. Kaagad-agad po, buksan po natin ang ating mga Biblia sa Psalms 46, verses 1 to 3. Psalms 46, verses 1 to 3. Ang sabi po ng salita ng ating Panginoon, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Therefore, we will not fear, though the earth give way and the mountains fall into the heart of the sea, though its waters roar and foam and the mountains quake with their surging. Ang title po ng ating mensahe ngayong gabi is Call 9115. Wala po akong maisip eh. Ginagaya ko lang po si Pastor Rick eh, yung mga title po niya, medyo catchy po talaga. Call 9115. Yan po yung makikita po natin. Tignan niyo po, hindi po aksidente. Psalms 91 verse 15 ang sabi, when they call on me, I will answer. When they call on me, I will answer. I will be with them in trouble. I will rescue and honor them. Kung ang mundo po, kapag emergency, ay meron call 911, tayo po na mga anak ng Diyos ay meron po tayong Psalms 91 verse 15. Amen. Napangako ng Diyos na kapag po tayo tumawag sa Kanya, siya po ay sasagot, siya po ay sasama, at siya po ang ating saklolo sa ating mga buhay. Wala ni isa man sa atin dito mga kapatid na hindi nangangailangan ng tulong. Tignan niyo po ang katabi po ninyo. Nangangailangan po ng tulong yan. At some point sa ating mga buhay, all of us, darating po ang araw na kakailanganin po natin ng tulong. Pero ang reality po sa mundo, hindi lahat ng taong tatawagan po natin, hindi po lahat ng taong lalapitan po natin ay kaya pong tumulong. But the good news is this, meron po tayong Diyos na palaging tumutulong sa ating mga buhay. Ano pong sabi ng talata kanina? He is an ever-present help in trouble. Isa pong katotohanan na dapat po nating panghawakan. Palagi po tayong makakasumpong ng tulong sa ating Panginoon. Na ang kahulugan po ng an ever-present help in trouble is number 1, God is always available and ready to help us. God is always available. Ang Diyos po natin palaging available at handang tumulong sa bawat isa atin. Sa mga oras na kailangan natin siya, nandyan agad ang Diyos. Napakagandang katotohanan po that God is not busy and will not too busy to help us in times of need.
Hindi po busy ang Diyos. Hindi po mahirap lapitan ang Diyos. Hindi mahirap humingi ng tulong sa Panginoon. At hindi rin mahirap tumawag sa Diyos. Reminder po sa ating lahat, meron po tayong Diyos na palaging malalapitan. Sa anumang oras, an ever-present help in times of trouble. Ulitin ko po, Psalms 91 verse 15, when they call on me, ang pangako po niya, I will answer. Kapag po tayo tumawag sa Panginoon, sasagot po ang Diyos. We pray because God listens. We pray because God answers prayer, mga kapatid. Huwag na huwag po tayong mahihiyang humingi ng tulong sa Diyos. Sabi po dyan, prayer is not just about meeting our needs, but understanding that we need God every moment. Nananalangin tayo kasi kailangan po natin ng tulong ng Diyos. Amen po ba? Lumuluhod tayo every morning kasi kailangan po natin ng tulong ng Diyos. Kaya nga po kapag hindi po tayo nananalangin, parang sinasabi po natin sa Panginoon, kaya natin. Ang mga taong hindi marunong manalangin, sinasabi po nila sa Diyos, kaya po nila. Pero ang mga taong nananalangin sa Panginoon, sinasabi po natin sa Kanya, hindi po natin kaya kapag wala ang Diyos. Sino po mag-agree po sa atin na hindi po natin kaya kapag wala ang Panginoon? Minsan po sa ating panalangin, hindi naman kailangan marami ang sasabihin. Minsan po, hinihintay lang ng Diyos na sabihin natin sa Kanya, Lord, help me. Lord, tulungan niyo po ako. May katuruan po ngayon na si Yahweh po daw ay darkness and liars and evil. Pero hindi po tayo naniniwala doon. Si Yahweh po ay mabuting Diyos. Amen po ba? Meron po siyang pinapahayag na basahin daw natin ang translation na to, Names of God Bible Translation, na doon daw makikita po natin na kung El Elyon po yan, na kung Yahweh daw po yan, at panig lang po siya sa El Elyon. Kay Yahweh po talagang dinidiin po nila, evil si Yahweh. Pero babasahin ko po ang talatang ito sa Names of God Bible. Sinerge ko po na ang sabi, ito po napakaganda, I look up toward the mountains. Where can I find help? Ang sabi po ng talata, Names of God Bible, my help comes from Yahweh. Sino po siya? The maker of heaven and earth. Amen po. Si Yahweh po ang tulong po natin sa buhay. Hindi po evil si Yahweh. Hindi po masama si Yahweh. Sino po naniniwala dito na si Yahweh po ay mabuti at tapat na Diyos? At siya po ang pinanggagalingan ng ating mga tulong. Amen po. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Amen. Pangalawang bagay po ng kahulugan po ng an ever-present help in times of trouble. Number 2, God is always on time. God is always on time. Hindi lang po available ang ating Panginoon kung kailangan natin ng tulong niya, kundi kailangan din po natin maunawaan na ang ating Panginoon ay palaging on time. Sabi nga, God is never early and never late, but always right on time. Madalas po tayo lang po yung nagmamadali, kaya nawawalan po tayo ng pananampalataya. Guilty din po ako dyan, na kapag po merong malaking problema, natatalanta po tayo, na parang hindi tayo nagtitiwala sa ating Panginoon. Mga kapatid, let us learn to trust God's perfect timing. Magtiwala po tayo na merong perfectong oras ang Diyos, kasagutan sa ating mga panalangin. Naniniwala po ko na yung mga panalangin po natin, na hindi pa sinasagot ng Diyos, ay pwede pong maaaring hindi niya po kalooban sa atin, pero maaari din po na merong tamang kapanahunan ang Panginoon sa ating mga panalangin. We just need to keep on trusting. We just need to keep on waiting and keep on praying. Amen. Luke 18:1, ang sabi po ng ating Panginoon Jesus, one day, Jesus told His disciples a story to show that they should always pray and never give up. We should always pray, mga kapatid, and never give up. Amen. Utos po ng Diyos na tayo manalangin at utos niya din na huwag tayong sumuko sa pananalangin. Yung konteksto po dito is meron pong widow, alam po nating story, na humihingi ng justice sa isang judge na noong una hindi niya pinapansin. Yung judge po hindi niya pinapansin yung byuda na to sa hiling niya. Pero dahil ayaw tumigil ng babaeng ito, ibinigay po ng judge ang kanyang kahilingan. Sabi niya, ibibigay ko na ang kulit ng babaeng to.
Ibibigay ko na, hindi siya tumigil. Ang judge po dito, sa pagkabasa po natin, inilarawan, wala pong fear of the Lord. Wala po siyang pakialam sa kapwa niya. Pero dahil hindi sumuko ang widow, natanggap niya po ang kanyang hiling mula sa isang judge na hindi mabuti. Magkalinawan po tayo. Hindi po yung story po na yun, hindi po yun patungkol sa ating Panginoon Jesus. Ano po sinasabi ng Panginoon? Hindi po siya yung judge doon. Wala pong takot sa Diyos yun. At walang pakialam sa mga tao. Ang sinasabi po ng Panginoon sa atin dito, yung ang judge na walang takot sa Diyos at walang malasakit sa kapwa ay nagbigay ng kasagutan sa mga masigasig na lumalapit sa Kanya. Ako pa kaya na mabuting Diyos at puno ng malasakit sa inyo. Yun po yung sinasabi ng Panginoon dito. Mga kapatid, ang nilalapitan po natin Diyos sa ating panalangin ay mabuti at puno ng malasakit. Na kapag po tayo tumaraan ng problema, huwag po natin isipin ng Diyos na galit sa atin. Sometimes po, pag dumaraan po tayo ng mga pagsubok, iniisip natin, hindi na tayo mahal ng Diyos. Iniisip po natin malayo ang Diyos sa atin. Iniisip po natin, hindi tayo favorite ng Panginoon. Yun lang yung favorite niya, yung lagi niyang sinasagot sa panalangin. Huwag po natin isipin yan. Mabuti po ang Diyos na ating nilalapitan. At siya po'y nagmamalasakit po sa ating mga kalalagayan. Amen po. Pero hindi sasagot po ang Diyos, pero hindi po sa ating kapanahunan, kundi sa kapanahunan at kalooban ng Panginoon. Huwag po tayong mag-alala. Sabi po ng Ecclesiastes 3:11a, He has made everything beautiful in its time. Minsan pakiramdam po natin na huli na ang Diyos at parang walang ginagawa ang Diyos. Mga kapatid, patuloy lang po tayong magtiwala sa kaparaanan at kapanahunan ng Diyos. Minsan kailangan po nating maghintay. And waiting is not wasting. Ang paghihintay po ay pagtitiwala, pagpapakita ng pagtitiwala sa ating Panginoon. Ang sabi ko nga dati, we are not hoping, we are hopeful. Sa Diyos na makakaasa po tayo na merong kasagutan ng ating mga panalangin. Ang sabi po ng Psalms 27:13-14, I remain confident of this. Ang ginin po natin, I remain confident of this. I will see the goodness of the Lord in the land of the living. Wait for the Lord. Be strong. Be strong. Kung meron po tayong hinihintay na panalangin na hindi pa dumarating, be strong. Maging matatag po tayo and take heart. Huwag po tayong masiraan ng loob. Ang sabi ng talata, and wait for the Lord. Hintayin po natin ang Panginoon. God is always on time. Hindi po tayo bibiguin ng Diyos. God is always on time po. And pangalong kahulugan po ng an ever-present help is God is always able. Hindi lang available ang Diyos na tumulong. Hindi lang po on time ang Panginoon. Ang Diyos natin, always able, may kakayanang tumulong sa bawat isa sa atin. Na ibig sabihin po, wala tayong pwedeng dalhin na panalangin na hindi kayang sagutin ng Diyos. Wala tayong problema na hindi kayang solusyonan ng Diyos. Walang sitwasyon sa ating mga buhay na hindi kayang ayusin ng Panginoon. God is always able and He is more than able. Yan po ang sabi ng Bible. Sino ba natin natin ang Panginoon? Ephesians 3:20, now to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think. Yung kaya po natin isipin, kaya po yan lampasan ng Diyos. Yung mga inihiling po natin, minsan nilalampasan pa po ng ating Panginoon. According to the power that works in us. Sino po yung nagpapatutuo dito na meron kang hiniling pero yung binigay ng Diyos sobra pa? Yung promotion na hinihingi mo, mas inangat ka pa ng Panginoon. Amen po. Meron mga bagay tayong tinanggap na alam po natin. Wala man tayong ginawa pero natanggap po natin. Anong silbi po ng palaging available na wala namang magagawa? Anong silbi po ng palaging on time na wala namang magagawa? Ang Diyos po, hindi lang po siya available, hindi lang po siya on time. Ang pinakamatindi pong katotohanan po doon, palaging may magagawa ang Diyos. Pag sinabi po ang ever-present help, meaning po kayang-kayang tumulong ng Diyos, hindi nawawala ng kakayanang tumulong ang Diyos. Hindi siya kagaya ng tao na limitado sa kakayanan. Naalala ko yung sinabi ni Bishop, nasabi ko na po ito dati. Sabi niya, gusto ko ang Panginoon
dahil nagagawa niya yung hindi niya kaya, yung hindi kaya gawin ng tao. Amen po. Ang Diyos natin hindi nalilimitahan sa anumang sitwasyon na dadalhin po natin sa Kanya. Sa Diyos palagi tayong may kasiguraduhan na merong sagot sa panalangin. Sa Diyos meron tayong kasiguraduhan na palagi siyang may magagawa. May pagkakataon na walang magagawa ang pera sa tao. May pagkakataon na walang magagawa ang doktor sa isang karamdaman. May pagkakataon na walang magagawa ang mga mahal natin sa buhay kahit gusto man nila. Pero walang anumang pagkakataon na darating sa ating mga buhay. Tandaan po natin ito mga kapatid. Walang anumang pagkakataon na darating sa ating mga buhay na walang magagawa ang Diyos. Walang anumang sitwasyon na pwede nating maranasan, harapin, pagdaanan sa ating mga buhay na walang magagawa ang ating Panginoon. Our God is omnipotent, having unlimited power, able to do anything. Parang Bisaya ko yun. Our God is omnipotent, mga kapatid. Ma-remind po tayo ulit sa basic na katuruan ng iglesia ito. Ang Diyos po natin makapangyarihan po sa lahat. Kaya niya pong gawin ang lahat ng bagay kung loloobin po niya. Amen. Our God is omniscient. God knows everything. Ang isa po sa gusto ko sa Diyos, alam niya po ang lahat ng bagay. Alam niya ang mga kailangan natin sa buhay. Alam niya ang ating mga kalalagayan. Alam niya ang ating mga kinabukasan. Alam niya po ang ating mga nararamdaman. God is sovereign. He is always in control. Marami tayong mga bagay na hindi maintindihan. Totoo po yan. Kagaya ng pagbaha sa maraming lugar. May mga bata, inosenteng tao na tila nakikita po natin sa social media na ang hirap po ng sitwasyon po nila. Hindi po natin maintindihan yan. Mga pagsubok na mabibigat na ating pinagdadaanan. At napapatanong po tayo, nasaan kaya ang Diyos? Ano ang kanyang ginagawa? Nalalo po ang sabi ni Pastora Joyce long time ago. Nalalo niyo po ito, where is God? Meron siyang topic, where is God? Ang sagot po niya, ang sabi niya, He is on the throne and He is in control. Hindi po nabibigla ang Diyos. Hindi po natataranta ang Diyos. Magtiwala po tayo na alam ng Diyos ang kanyang ginagawa at alam ng Diyos ang kanyang gagawin. Our God is omnipresent. Ang Diyos is present everywhere. He is not limited by time, space, and matter. Ang Diyos po natin ay palaging present kahit saan at the same time. Pwede po siyang nandito ngayon, pwede po siyang nasa Iraq. Ang Diyos po natin, hindi po siya nalilimitahan ng anumang bagay. He is present everywhere. Palagi po siyang present. Pero ang pinakagusto ko po, na present ang Diyos, God is present also in our trouble. Hindi lang po siya nandoon sa mountain tops ng ating mga buhay. Hindi lang po siya nandoon sa mga panahon na parang na-enjoy po natin ang lahat. Ang sabi niya po, I will be with him in trouble. I will be with you in trouble. Ang ganda pong pangako. Alam niyo po, minsan yung comfort, hindi po yung makakarinig tayo ng salita sa ibang tao. Minsan po ang comfort is makita mo lang yung kapatid mo nandyan, tama mo ba? Makita mo lang si sister, ganyan, si brother, na wala man silang sinasabi, pero dahil nakita mo yung presensya nila nandyan, kahit papaano naaaliw po tayo. Kahit papaano nawawala po yung takot, kahit papaano nawawala po yung pakiramdam na mag-isa po tayo. Imagine God is with us. Kasama po natin ang Panginoon sa mga problema po natin. Amen. Minsan ang tulong ng Diyos, ang sabi po dyan, minsan ang tulong ng Diyos ay hindi yung aalisin niya ang problema o aalisin niya tayo sa problema. Madalas ang tulong ng Diyos, sasamahan niya tayo sa gitna ng ating pinagdadaanan. God is always able to be with us, to suffer with us in times of trouble. Minsan hindi niya po aalisin yung bigat na ating dinadala. Minsan sasamahan po tayo ng Diyos na magbuhat doon sa mga bigatin ng ating mga buhay. Sa Bible po, meron po kayong mababasa na at nagtagumpay si Jose. At nagtagumpay si David. Palagi pong may kasunod na sentensyon, huwag niyo pong putulin doon. Ang sabi po lagi doon, because the Lord was with Joseph. Because the Lord was with David. Mga kapatid, kapag kasama po natin ang Diyos, tiyak po ang tagumpay. We are more than conquerors. Amen po.
Meron po akong gustong inaawit yung song na walang mahirap. Sino po yung gusto ng song na walang mahirap? Amen. Na meron pong lyrics doon ang sabi, bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Ulitin niyo po, bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Mga kapatid, sino pong may hawak na natin makabuhay? Alam mo po, marami po tayong pinagdadaanan. Minsan, natatakot tayo may pagdaanan. Pero mga kapatid, sino ba may hawak ng ating mga buhay? Undefeated po ang Diyos. Undefeated. Ang sabi ng isang napanood ko, huwag mong bilangin yung panalo niya. Tanungin mo kung may talo siya. Marami po kasing panalo pero meron din talo. Tanungin mo kung may talo siya. Ang Diyos wala pong talo. Amen. Palagi po siyang nananalo sa laban. At kung hawak niya po ang ating mga buhay, ano pong mangyayari? Mananalo din po tayo sa laban ng buhay. Amen po. Sino po gusto pumayapa po dito? Ako din po gusto pong pumayapa. Patalantangan po kayong ginunyega na gano'n. Amen po. Mga inaalala po natin, pamilya natin, trabaho natin, kinabukasan natin, mga anak natin, karamdaman man yan, patalantangan po kayong gano'n. Amen po. Ang sabi po ng Isaiah 43:2, sa pangako po ng Biblia, when you go through deep waters, I will be with you. Ang ganda pong pangako niyo. Amen. When you go through deep waters, I will be with you. Hindi po nangako ang Diyos na walang problema. Pero ang deep waters Pero ang pangako niya, sasamahan kita. When you go through rivers of difficulty, you will not drown. When you walk through the fire of oppression, you will not be burned up. The flames will not consume you. Yan po ang pangako ng Diyos na dapat po nating pangawakan. Kasama po natin ang Panginoon. Ano po conclusion ng psalmist na alam niya ang Diyos ay available, always on time, and always able. Sabi po ng verse 2. Ito po yung conclusion po niya. Therefore, in conclusion, we will not fear. Hindi niya lang sinasabi sa kanyang sarili, sinasabi niya po sa atin, we will not fear. Though the earth give way and the mountains fall into the heart of the sea. Ini-imagine ko po ito, ano kayang scenario ito? Bakit nasulat ng psalmist yan? Ano kayang napipicture niya? Though the earth give way, siguro nahati yung lupa. Nakakita na po ba kayo na nahati yung lupa? Kung lilindol man ng the big one. Okay? And the mountains fall into the heart of the sea. Meron na po kayo nakita ang bundok na hulog sa dagat? Sa gitna ng dagat? Ang tindi po nun. Ang tindi pong parang sobrang takot naman yung mararanasan ng tao nun. Pero sabi doon, waters roar and foam, and the mountains quake with their surging. Ang sabi niya, we will not fear. Amen. Mundo'y mabunaw man, maaasahan kang lagi. Maging hanggang wakas itong buhay. Sabi niya, God is our refuge. God is our strength, an ever-present help in trouble. Therefore, mga kapatid, therefore, we will not fear. Ang response po natin, doon po sa, ang Diyos po ang ating kalasan, ang ating refuge, ang Diyos po ang ating kalakasan, ang Diyos po ang ating tulong. Ang response po natin dyan, mga kapatid, we will not fear. Ano po kinatatakutan po natin? Bagyo, kinabukasan, karamdaman, kamatayan. God is our refuge. Alam mo yung refuge po yun. Tatago ka. Amen. Nung mga bata po tayo, literal po, nagtatago tayo sa palda ni nanay. Kung meron po tayong kinatatakutan, tama po ba? God is our refuge. Pwede po tayong magtago sa Diyos. Siya po ang bahala dyan. Amen. God is our strength. Siya po ang ating kalakasan. Gawin po natin kalakasan ng Diyos, hindi po yung mga bagay sa mundo, hindi po yung resources po natin, hindi po yung mga tao sa paligid po natin. Masaya po tayo na nandyan sila, pero ang ating kalakasan ay ang Diyos na buhay. And God is an ever-present help in trouble. Huwag po tayong matakot. Fear not. Command po yan ng Diyos sa atin. 365. Tama po ba? 75, 65 days. Fear not. Sa anumang hamon ng buhay, nandyan ang Diyos na handang tumulong sa atin. He is always available,
He is always on time and always able. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kahit ang lahat ng manalangin. Salamat po aming Ama na makapangyarihan po sa lahat. Salamat po dahil nauunawaan po namin na kung kami lang hindi po namin kakayanin ang buhay. Hindi po namin kakayanin ang isang araw nang wala ka, Panginoon. Hindi po namin kakayanin harapin yung mga problema na aming hinaharap. Lord, nagpipail po kami sa mga problema po namin. At minsan nawawalan po kami ng pananampalataya. Pero sa oras pong ito, paalala niyo po sa amin, Panginoon, na palagi kang andyan na handang sumaklolo sa sino mang tumatawag sa inyo. Lord, we call upon your name, O God. Tumatawag po kami sa inyong dakilang pangalan sa oras pong ito. At ihanda niyo po kami, naniniwala po kami na ang bawat panalangin na maririnig mo ngayong oras pong ito, O Diyos, ay magkakaroon po ng katugunan. Maraming salamat. Binabalik po namin ang lahat ng papuri sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen at amen. Tayo po ay nasa bahagi ng pananalangin. Ating pong unang idalangin ang ating mahal na bansa. Hinihiling ko po na tayo po lahat ay tumayo. So po, ating pong idulog ang ating taas.